Seeking protective custody is meaning that is surrender. O di mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Nako, hindi na nakatiis itong si Senador Bato dahil tuloy ang pagsuko ni Senador Bato. Tinanggap na ng PNP ang kanyang pagsuko. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andres Vlog. Mainit-init pa ho. Kapapasok pa lang na mainit na balita tungkol dito kay Bato de la Rosa. Nahirapan na ho sa katatakbo. Nahirapan na ho sa pagtago sa loob ng imbornal. Kaya dito sa ibabahagi ko po sa inyo. Tuloy ang kanyang pagsuko. Magpapakulong na sa PNP at kinumpirma ho ng PNP na tanggap niya ang hamon ni Bato na pagsuko. Kaibigan, isang like sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe my YouTube channel. Matindi ho ito mga kaibigan. Dahil dito ho sa biglaang desisyon ni Bato de la Rosa na kusang pagsuko, kusang pagpapakulong diyan mismo sa kapwa niya PNP. Kapwa niya dati itong tauhan ngayon po ay PNP chief. Ay sana naman ho ay wag bigyan ng VIP treatment yan. Kaya siguro nagdesisyon itong si Bato na kusang magpakulong na. Diyan po sa PNP, ayaw sa NBI dahil kabaro niya ho ito pwede itong bigyan ng proteksyon ng kanyang mga kapwa PNP. So titingnan po natin kung ano ang magiging matindi nakalalabasan ho nito. Ang importanteng mahalaga ho ay nandito, ibabahagi ko po sa inyo para hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Hindi po ito fake news, mayroon po tayong batayan. Kaya't kapit mga kaibigan, huwag po kayong aalis dahil ito po ang katibayan mismo ang nagkumpirma na ay itong ating PNP chief ngayon na si General Nartates. Ito po ay kaya pala ayaw sumuko sa NBI, di ba? Ito mga kaibigan, pakinggan po natin. Nako, matindi ho kung talagang matindi ang usapin dahil ito ay pinag-isipan ni Bato na ngayon ho ay ito po ang kinalabasan nito. Harap na ng PNP at ng NBI si Senator Bato de la Rosa. Iyang dating PNP chief na si Nicolas Torre III at ang tumulong sa pag-aresto. Nagbabalik si Mon Valdes. Kumikilos ng tracker teams ng Philippine National Police o PNP para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero aminado ang hepe, mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Habang na makatinig ito ang PNP sa pondo kakailanganin para sa manhunt operations. Bagay na alam naman Tony de la Rosa na naging PNP Chief din noon. Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in ikaltakong manhunt, in the implementation of warrant of arrest and other police operation to implement that. It involves a lot of resources. Bagamat wala pa ng mga tatanggap na anumang surrender feelers, tiniyan ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender. O di kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Pinangungunahan ng CIDG Directorate for Intelligence ang pagsasilbi ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, mag-iingat ang CIDG sa mga inilalabas na impormasyong patungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. We must remember na dati sa PNP officer. So, Maliwanag po mga kaibigan na kusang pagsuko ni Bato de la Rosa. O sandali lang, baka mayroon pang ibang impormasyon dito at magbibigay po tayo maya-maya ng complete details diyan. Ito po, pakinggan pa po natin. I'm sure minutes or even nag-upload siya ng ito. And from my expression, body language,
ano niya po yun, i-interpret niya. Understood. He's When, a good intelligence officer. Nakahanda rin daw tumulong sa pag-aresto si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dati ring hepe ng PNP. Matatandaan siya ang hepe noon ng CIDG at personal na nagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nag-turn over kay Digong para ibiyahe pa Netherlands. Pagpang naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa Ay hanggang dyan lang muna mga kaibigan. So, buwan po yan sa News 5. At kinumpirmahon ni PNP Chief Nartates. Maliwanag naman ang sinabi niya na yung propose ni Bato noon pa. Noong si Bato ay nasa Senado ho, na hindi pa tinatakas ni Robin Padilla, hindi pa siya nakakatakas sa Senado noon, hindi pa siya pinapatakas ng mga kapwa niya DDA Senador, ay nakausap niya mismo si General Nartates at itong DILG Secretary John B. Cremulya. Nang pakiusap niya at ang proposal niya dito po sa PNP Chief at kay DILG kung pwede siya ay magpakulong na, isurrender niya ang kanyang sarili sa PNP Chief at doon siya titira at ikukulong, bibigyan ng kwarto sa White House na tirahan ngayon ng PNP Chief. So maliwanag po yan, on the record yan. Kaya't hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Kung sinasabi po natin na itong si Bato de la Rosa ay tuloy ang pagsuko at tinanggap na ng PNP, ay nandyan po ang resibo, mga kaibigan. Pwede ko bang i-play ulit? Sandali ko, makikita ko pa. Ito ho. Ito ang resibo. Sandali lang. Taking protective custody is meaning that is surrender, okay? Ito. Implementation of Ito, inulit ko lang. and other police operation to implement that. It involves a lot of resources. Bagamat wala pa ng mga tatanggap na anumang surrender figures, tiniyak ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender, okay? Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Ayun mga kaibigan, maliwanag. Meaning yung propose ni Bato de la Rosa na siya ay kusa na magpapasailalim sa kusudiya ng PNP Chief, ay meaning siya po ay peacefully surrender. At pwede raw niyang ituloy yun ni Bato de la Rosa. Kasi noon ay hindi po pumayag ang PNP sa kusa ni Bato na tumira o kusang magpakulong diyan po sa PNP Chief na tinitiran. Siyempre, nako, ano mangyayari pag diyan tumira? So ngayon ay iba naman ang sinasabi nito ng PNP Chief ngayon. Ibig sabihin ng kanyang propose noon, itutuloy niya, but totally surrender at ikukulong siya sa PNP na kulungan, at habang gumugulang ang proseso ay hindi po natin alam kung ano ang mangyayari, mga kaibigan. Kaya sa parto po nito, nilinawin po natin ang pag-surrender na yan kung talagang tututuhanin ni Bato, mga kaibigan. But ngayon nagtatago si Bato, tinutugos ng PNP at ng NBI. Abangan po natin kung ano ang mangyayari dito sa tuluyan na pag-surrender ni Bato, kung itutuloy, mga kaibigan. But hindi pa po siya sumusurrender. Propose pa lang niya po yun kung itutuloy, mga kaibigan. Nako, isang like, isang share sa video na ito. Maraming salamat po.